Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo men sa WPS nating mahal, ano? So ang video ito ay mula na naman kay Melbs Castle. So meron itong pamagat na China Coast Guard, inakyat ng PCG. China nakapasok sa Zambales, pag-aarestuhin lahat yan Chinese. So yun men, ano na naman tong nakapasok, inakyat, ano? So yan yung panonoorin natin. So, excuse me. So, bago natin simulan, Melbs Castle, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction na video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, China Coast Guard, inakyat ng PCG. China nakapasok sa Zambales. Pag-aarestuhin lahat yan Chinese. So, again, Melbs Castle, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Coast Guard nakapasok mismo sa baybayin ng Zambales. Ulit. China Coast Guard nakapasok mismo sa baybayin ng Zambales. Ang nakakaalarma dito, literal na nasa pangpang na to ng Zambales. Diba? Nasa pangpang na. Tapos anong ginawa ng ating hukbo? O kaya yan, sa AIS tracker kasi ng command center ng PCG, totoo daw na may lumabas na China Coast Guard na nandoon daw mismo. Kaya agad tong inaksyonan ng PCG at pinuntahan. Pero nang makadating sa lugar, dredging vessel lang pala na naghahakot ng tambak ang nandoon. Agad rin identify ang tanong, kaninong dredging vessel yon? Sa Pilipinas ba yon or sa China? Teresa Magbanwa na nandoon para arestuhin sana dahil nasa territorial waters na to. Ang kaso na pag-alamang posibleng glitch lang to na gumagamit ng fake tracker ng China. Inakyat naman gumagamit ng fake tracker ng China? Bakit? PCG yung mga dredging vessel. Dokumentado ng Chinese at Pilipino ang nagtatrabaho doon. Kaya kung napeke to ng China ang tracker nila, malaking problema to ng PCG. These are Chinese operated dredgers, no? And according to the report of the commanding officer Teresa Magbanwa, some of the crew are Filipino, some of them are also Chinese nationals. There's a possibility that these dredgers, no, that are being used in Manila Bay were also being contacted by the Chinese Coast Guard to do AIS spoofing for them. So possible daw na kinontak yun para kunyari doon pumunta yung Chinese. Parang parang panlin lang ba? Or parang ginagamit nilang decoy ba yung tamang word? Basta parang ganun na mga scenario. Kasi for example nandito sa may Batanes, tapos nandun nandun sa WPS nga, nandun sa ibang parte ng Pilipinas. Ngayon, kapag may plano yung China na puntahan yung point A, maglalagay sila ng fake na GPS dun sa point B para yung natin, yung mga hukbo natin, syempre kapag nalaman nila, palapit tong ng China, tapos pupuntahan ngayon yan ng mga hukbo natin. Diba? So, itong papunta sa point A, wala na. Pwede silang magtagumpay. Especially ngayon, yung China is, tawag dyan, yung mga research vessel nila. Diba? Sobrang dami na nating nabalitaan ng mga Chinese research vessel na nakapaligid sa Pilipinas. Baka yun yung nila, mga binabalak nila. Buti na lang talaga, inakyat siya ng Coast Guard, na parang, tiningnan talaga nila kung yung mga dokumento na pag-alaman nila na parang ginagamit nga lang as a spoofing. Kasi isipin mo if ever ganyan, may nakita yung Coast Guard na China vessel, tapos pagpunta nila, hindi pala Chinese yan, something like that. So parang iiwanan nila yun doon. Di nila mabubuking ngayon na ginagamit yun pang spoofing nila. Oh my goodness. To create panic sa publiko, also to deceive the authorities. Deceive the authorities, yun yung tamang word. Ni PCG Commodore Tariela na akyatin lahat ng kumpanyang Chinese dredger kung lahat ba to ay legal. Tama. Dapat yun yung gawin. Inspeksyonin ang lahat at arestuhin pag nakitaan ng illegal na gawain. Ang iba kasi dito sa private company, alam nyo na mura ang singil ng Chinese kaya tinatangkilik. Tulad sa Pasay, Manila Bay.
Lahat ng yan Chinese dredger. Nababahala tuloy ang PCG na baka hindi lang to ang time na pinipeke ng China. Philippine Coast Guard has the authority to board and inspect all these dredger vessels, no? Especially so that AIS is actually one of the requirements, no? Yung AIS is parang automatic identification system ata yun. So correct me if I'm wrong na lang. Or As automated. part of the SOLAS Convention. Naalarma na rin pati ang Senado dito. Ika ni Risa Hontiveros, pera-pera na lang ba sa immigration para papasukin ang mga Chinese? Papaano kung hindi na-aresto ng PCG? Hindi pa naman simpleng Chinese ang nakakapasok sa Pilipinas. Noong nakaraan, mga PLA Navy uniform military pa mismo yung Grabe. inaresto nila. Nagtatago sa likod ng kaparehas na insidenteng dredging vessel. Di ba? Posibleng Ganyan lang tayo nalulusutan ha, Pilipinas ha. Dami pang spy ang hindi naaaresto sa ating bansa. Ang busy ang bansa sa mga kaganapan dito, nasasalisihan tayo ng mga kalaban. Last week, the Philippine Coast Guard reported that 13 undocumented Chinese nationals were found on a dredging vessel. Malaking bagay na yung 13 ha. What if mga elite forces nila yon? What if mga officials nila yon? Di ba? Baka magaya nung panahon ng WW2. So, wag sana tayo magpakampante. Ano? At pagtataka ng PCG na sa isang routine pre-departure inspection para ma-secure ang Master's Declaration of Safe Departure, the crew members attempted to deny them entry. Okay naman na daw ang kanilang Padinay documentation. pa mga Ito loko. naman po ang ilan sa mga IDs na nahanap nila. Mas nakapagtataka, may nahanap na PLA uniform on board. Na Parang- naman, PLA uniform na naman. So, bakit mayroong ganun yan? Anong ibig sabihin nun kapag ka-actual na, bigla nilang susuotin yun para makilala agad sila ng mga kasamahan nila? Grabe. Yung mga PLA uniform na nahanap sa mga POGO. Dredging operations conducted by Chinese vessels in our waters have long alarmed the communities on the affected coasts. Dredging does not merely reshape the seabed. It disrupts ecosystems, destroys marine habitats, and contributes to long-term ecological imbalance. Ang nakakatakot lang dito, pag nagkagera na kasi magkakagulatan na lang tayong may spy military na agad Di sa ba? may Luzon. Wala lang. Parang WW2 lang talaga yung senaryo. Mas madali nilang mapapasabog yung mga military base ng AFP. Ano sa palagay niyo? I-komento sa baba ang Ay, nako. Pilipinas kung mahal, ano. So, yun lang naman, guys. So, kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video nyo na ay mula kay Melbs Castle. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipino IC. So, kita nyo naman yun. Grabe yun, men. Di basta-basta yun, ha. Nagpapadala na naman sila ng ano, or yung kalokohan nila or yung way nila ng pang-i-espiya. Wala na, na-booking na natin. So, since na-booking na natin yan, sana maging aral na sa atin yan. Ano? So, kung kailangan na akyatin lahat ng mga dredging vessel na yan, akyatin natin kasi mahirap nang magpakampante. Biruin mo 13 PLA. Baka kapag ano yan, i-deport lang din yung mga yan, ha? Dapat dito na mabulok yung mga yan. I-hold natin talaga. 'Di ba? Kasi mahirap yung ganyan, min, na halimbawa kada isang dredging vessel sasakyan nila ng 13 Chinese or sabihin natin 10. O tapos sa isang araw ilan yung ipapadala nila? My God. So dahil dahil na-booking na sila sa Pogo, dyan naman sila sa mga dredging vessel ngayon. Malas lang nila kasi yung pa-spoof nila inimbestigahan agad. Kasi kung iba pa yung mga official or mga natin, baka walang paki sa trabaho. Hindi pala na false pala tayo, hindi pala Chinese yan, something like that. Buti na lang talaga tiningnan yung dokumento tapos yun, napag-alaman spoof lang pala or ginagamit lang nila panlin lang yung signal na yon para sa iba nilang agenda, which is sobrang delikado nga naman.
'Di ba? Can you imagine that kung yun nga yung point A, point B, yung peking signal ilagay nila sa point B. Tapos may plano pala silang plano nilang pumunta sa point A. So malaya silang makakapunta dun. Baka nga yung mga barko talaga nila wala nang wala nang or hindi na na-detect talaga eh. 'Di ba? Or baka pinalitan nila ng some kind Mahirap yun, men. Sa atin lang talaga dito maging yung mga officials natin diyan. So, yun nga, kayo guys, agree ba kayo doon na parang kung kailangang akyatin lahat ng dredging vessel, akyatin para lang sa safety ng ating bansa, no? So, comment down below, agree ba kayo doon? Kasi, na, mahirap na ngayon. Grabe. Nagpapadala talaga ng PLA, men. Tapos yun, yung suggestion nyo na gagawin doon sa mga PLA na yun? Payag ba kayo na i-deport lang yung mga yun? Or ano ba? Pwede namang kung gustong kunin ng China, benta natin ng 100 million per person para madala or mura nga yung 100 million 1 billion agad. 'Di ba? Ay, nako. So, yun lang naman. Kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Melbs Castle, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.